Bago ang game ng Knicks versus Sacramento Kings, meron kasing trade rumors doon na target ng Knicks si Holiday na makuha mula Portland. Lahat naman kasi na napupuntahan ngayon ni Holiday nagiging contender. May average si Holiday na nasa 15 points, 4 rebounds, 7 assists, 45 and 36%. Ang Blazers 23 and 24 record bago yung game nila sa Wizards. 3 to 5 games away sila until number 8 at number 6 ng West. Nakalaro lang ng 19 games so far si Holiday na merong 9 and 10 record. Kahit totoo kasi yung rumors na target ng Knicks, itong si Holiday may hirapan silang makuha dahil sa highest paid contract ng Portland si Holiday na merong 32 million. At hindi rin maganda yung structure ng kontrata ng mga player ng Knicks. Para hindi magalaw ang starting unit nila ngayon, katulad ni Towns, OG, Bronson at Bridges, kailangan nilang ibigay si Josh Hart, Mitchell Robinson at isang player pa. Mame-mess up yung lineup nila para kay Holiday na hindi naman masyadong nakakalaro ngayon. Kaya rin gustong makuha ng Knicks si Holiday para hindi nila i-trade si Towns. Defense purposes si Holiday dun, saka ilang beses din silang pinahirapan ni Holiday sa East, mapa Bucks or Boston. Bukod sa napa-champion ni Holiday yung dalawang teams na yon na pinahirapan din naman nila yung Knicks dati, gusto rin kasing mahabol ng New York yung Holiday effect. Parang CP3 lang yan. Kung si Chris Paul napapataas niya yung winning rate ng team na napupuntahan niya kaso laglag naman sa playoff, si Holiday yung effect niya nagiging championship contender. Bukod pa yung idea na kapag kinuha ng Knicks si Holiday, baka maengganyo nila si Giannis na pumunta ng Knicks. Sa ngayon pa lang kasi meron na nawawala sa rotation ng Knicks or nawawala ng minuto si Jordan Clarkson. Parang inilalagay na lang siya kapag garbage time versus Dallas or kaya versus Nets. Versus Philadelphia, hindi siya naglaro. Nagsimula unti-unting bumaba talaga yung minuto ni Clarkson nung versus Golden State pa. Dahil ito yung time na bumalik si Landry Shamet sa lineup ng Knicks. Nawala kasi siya dahil sa injury mula November 24 until January 14. Until yun sa Warriors game. Isa pa doon, walang tatalo sa taong may backer. Mali na niya, mali mo pa. Saklap. Naghahanap kasi ang Knicks ng another ball handler. Kaya sila nagkaroon ng interest ulit kay Westbrook na minimum contract at kay Holiday na defensive player naman. Ito kasi yung timing din na si Yabusele nag-post na baka matrade din siya dahil bumaba lalo yung minuto niya. Timing kasi no pagbalik ni Shamet, dun bumaba yung minuto ni Clarkson. Minsan nawala pa nga. Si Malcolm Brogdon nung preseason biglang nag-retire habang nasa Knicks siya. Base kay Brogdon, physical at personal timing ang rason kaya nagdesisyon siya. Plus, isang spot na lang yung pinag-aagawan doon ni Brogdon. May kasama pa siyang dalawang player. Kasama si Garrison Matthews at Landry Shamet. Based sa mga fans, paborito ng coach si Shamet na alam na ni Brogdon na siya ang pipiliing i-retain or ilagay sa last spot. Dahil yon sa statement or joke ni Mike Brown na ibibigay niya yung salary niya kay Shamet basta wag lang siya may injured. At doon lumabas na pinapaboran ng Knicks si Shamet kumpara sa ibang guard katulad ni Brogdon dati. Pero ball handler at defensive player din naman si Shamet. Kahit si Sham noon ni-report na on track si Brogdon na makuha yung last spot, kaso biglang nag-retire. Si Shamet din kasi yung player na kinuha ng Knicks noong 2024 na biglang binitawan dahil nagkaroon ng injury pero ibinalik din sa lineup after ng ilang buwan. Kaya sa current season, mula nang bumalik si Shamet sa Golden State game, dun din nag-umpisang bumaba ang minuto ni Clarkson. Meron pa kasing McBride sa starting unit at sa second unit naman meron pang Josh Hart at Landry Shamet na mas pinapaboran ng coach. Hindi lang naman si Clarkson ang apektado nun dati, pati si Josh Hart. Nagsabi siya dati na bakit naalis siya sa starting unit at pati yung minuto niya nakuha ni McBride na nilagay din sa starting lineup. Doon din kasi nakita ni Mike Brown na mas better kasama ni Bronson si Josh Hart kumpara kay McBride na ibinalik si Hart sa starting unit. Yung role, position at minutes pinaghirapan ni Josh Hart yun under kay Coach Tom Thibodeau. Sa sobrang hirap na makuha ni Josh Hart yung role at minutes na yon, injured na siya sa playoffs, naglalaro pa rin. At minsan ihilang ang pahinga nitong si Josh Hart kapag naglalaro dahil leader siya lagi sa minutes. Andun pa rin na mas nilalagay ni Mike Brown si McBride sa end of game dahil sa spacing or kaya sa defense niya. Loaded na kasi si Jalen Bronson pagdating sa offense at kung didepensa pa siya lalo siyang mauubusan.
Kaya doon pumasok si Landry Shamet na hindi lang naman basta gusto ni Mike Brown kundi defensive player at may hustle si Shamet. Yung mga play na dapat tapos na ang possession sa Knicks nakukuha pa ni Shamet at ngayon nagbabawas na ang Knicks sa 8-man rotation na posible kasama doon si Shamet dahil nakabalik na siya sa injury. So hindi lang naman kasi yung basta gusto ni Mike Brown. Based kasi sa 20 minutes ni Shamet at ni Clarkson, si Jordan Clarkson nasa 9 points, 1 rebounds, 2 assists, 42 and 33%. Si Shamet 9 points, 1 rebounds, 2 assists, 46 and 43%. At least 2 out of 5 pa mula sa 3-point area. Bukod pa sa role ni Shamet na secondary ball handler kung isasama mo siya dito kay Jalen Bronson or kaya sa second unit, mas better percentage kasi siya.